Kasi tingnan nyo yung nasa likod ko. Sobrang layo na ng hinakbang namin. Hello guys, so it's our second day dito sa Baguio. At kagabi is naglakad-lakad lang kami dyan sa may night market. And manonood sana kami ng sine, kaya lang hindi natuloy. Dahil medyo natagalan kami sa Sanggipsalan. So ngayon naman is nag-book lang kami ng taxi. Sorry, medyo pause-pause ako ngayon kasi sobrang lamig kagabi, nawawalan ako ng boses. Inuubo pa ako. So nag-book na kami ng taxi para i-tour kami dito sa Baguio at madami naman siyang pupuntahan. So ang sinasuggest sila na time is 8 AM to 5 PM. Kaya lang medyo nakatulog kami na mas matagal. So sabi ko kung pwedeng 10:30 to 5 PM. And pwede naman daw. And ang babayaran na lang instead of 4,000 is 3,800. Hindi ko alam kung sulit ba yon. So baka may mas sulit pa doon, pwede nyo i-comment dyan sa may comment section kung ano ba yung strategy na ginawa nyo nung nagpapabook kayo ng mga city tour. So madami naman binigay ng mga pupuntahan yung driver na binook namin. I think mga 14 yata yun. Kaya lang since 10:30 na kami mag-i-start and dadaan pa yata kami sa SM para mag-iwan ng bag doon kasi mag-check out na din kami. Baka madaliin na lang namin yung ibang pupuntahan. And nagsabi pa ako na isama yung Dragon Treasure, yung bagong tourist attraction dito sa Baguio para makita nyo din, di ba? So ayun lang, medyo paus-paus ako ngayon pero sige, ituloy na natin itong vlog natin. See you mamaya sa mga pupuntahan namin. Yan guys, nakasakay na kami sa taxi at ang first destination namin is Dragon Castle. So nandito na kami sa Dragon Treasure guys at magre-register na kami. Bago nga kayo makaakyat sa Dragon Castle ay kailangan nyo muna magbayad ng registration fee at eto nga yung mga prices nila. Pwede nyong i-pause itong pinakang video para mas makita at mas mapaghandaan nyo pa yung mga babayaran nyo kung gusto nyo magpunta dito sa Dragon Castle. Pagkakuha nga ng ticket ay may mag-a-assist sa inyo dito sa may gilid at sasabihin niya kung saan kayo pupunta at kung anong susunod yung gagawin. Masasakay pa pala ng shuttle kapag pupunta sa Dragon Castle kasi nandun siya. And mahaba yung pila. Sana mabilis lang. Dito sa may antayan ng shuttle ng sasakyan, may food court na din at may CR. Kaya lang medyo mahaba talaga. So madami naman palang sasakyan guys at sunod-sunod naman yung dating. Pero sobrang dami talagang tao. Kaya agahan nyo kapag pupunta kayo dito. Isa pa nga sa napansin ko ay itong bigla ang pagkakaroon ng mga fog na mamaya ay nawawala din naman. Ayan, malapit-lapit na kami sa pila guys. Yes. Sa dulo ko muna. Ay, sorry. Dito lang.
Welcome sa bagong atraksyon dito sa Baguio at ito nga yung Dragon Treasure Castle na official na binuksan noong February 10, 2025. Located nga pala to sa Jade Street, Irisville Subdivision sa Upper Irisan at approximately 15 to 20 minutes drive siya simula sa Baguio City Hall. Ang operating hours naman nila ay simula 6 AM hanggang 6 PM lang. Kung mapapansin nyo, yung structure niya ay katulad lang sa Igorot Stone Kingdom pero magkaiba sila ng vibe kasi yung vibe dito ay katulad sa popular series na The Game of Thrones. So nandito na kami guys sa taas ng Dragon Treasure. At isa sa napansin ko dito ay sobrang daming tao, as in sobrang haba ng pila sa sasakyan pa lang. Pagkababa, ang haba ulit ng pila. Inabot yata kami ng almost 1 hour. Kaya kung nakatour kayo, dapat mas maaga pa kayong pumunta dito. Kasi kakain talaga to ng oras. So ganito kaganda guys yung Dragon Treasure dito sa Baguio. At tingnan natin kung makakakit pa tayo sa pinakantaas niya para mas maganda pang view yung maipakita ko sa inyo. Yeah, come here. So nandito na kami guys sa pinakatuktok nitong Dragon Treasure at ganito kagandang view yung makikita nyo. Ako yung view. So pababa na kami guys at papunta na kami sa next destination. Ito ba si Ate Maika? Ang vampiro. So ayun guys, pababa na ulit kami sa Dragon Treasure. Pabalik na kami ng shuttle at kung nakikita nyo is mahabang pila ulit. Pero sana mabilis lang to. Madami naman silang sasakyan pala, hindi lang isa or dalawa. Nadaanan nga din pala namin itong sikat na atraksyon dito sa La Trinidad Benguet na Valley of Colors o yung mga colorful houses. Pero hindi na kami tumigil dito dahil nga matraffic. Tinatawag nga din pala tong Estobosa na derived sa 3 sityos ng Barangay Balili. Ang Stonehill, Butiw-Tiw at Sadyap. At kung pupunta nga kayo dito, nasa 10 to 15 minutes drive lang to mula sa Baguio City Center. So ang next destination namin dito sa Baguio guys, etong Lourdes Grotto sa Baguio. At mukhang mahaba-habang akyatan ang gagawin namin dito kasi sobrang taas ng Lourdes Grotto. Kaya tayo na, let's go! Ihanda nyo yung mga paa nyo kung pupunta kayo dito sa Lourdes Grotto dahil meron lang naman tong 252 steps. Isa nga tong Catholic shrine kaya kung sagrado katoliko ka, wag na wag mong papalampasin ang pumunta dito.
May dalawang Lourdes Grotto dito sa Pilipinas, yung isa sa Bulacan, tapos etong ang isa, etong nasa Baguio City, na kung saan nakatayo sa Mirador Hill. Kaya naman kapag naakyat mo to, ay matatanaw mo din ang ganda ng Baguio City. So nakakita kami ng shortcut. Tingnan natin kung nasa na sila. Nasa sila? Baka sinunod. So nagpapahinga lang muna kami dito guys sa may taas o medyo taas ng grotto. Lourdes Grotto kasi sobrang pagod na. At kahit malamig ay mapapakain ka talaga ng ice cream. So kung pupunta kayo dito guys, expect nyo na ang madaming hingal at pagod. Kasi tingnan nyo yung nasa likod ko. Sobrang layo na ng hinakbang namin. Bago namin marating tong welcome to Lourdes Grotto. Tapos may hagdan pa ulit. So hindi na daw nila kaya guys. Ganda ng view dito. Iba talaga yung view ng Baguio, no? Kahit nakakapagod, binabalik-balikan. So I think guys, may mga shortcut doon at saka dito. Kaya lang medyo malayo. So eto talaga yung pinakamagandang daan. Can I get the Honolulu just to get that Maui Maui? Last na hagdan bago namin maakit yung pinakantok-tok. Hindi pala last na hagdan to. May hagdan pa pala ulit. So kung gusto niyo talaga ng mabilis na makarating dito sa taas, dadaan talaga ako sa hagdan na yun. So ito na yung pinaka Lourdes Grotto mga lodi. So ito naman yung kapilya ni na Jesus at Maria dito sa may Lourdes Grotto. At ganito siya kaganda. So pababa na kami dito sa Lourdes Grotto at okay naman dito kasi wala siyang entrance fee. Magbabayad ka lang ng kandila kung gusto mong mag-tirik ng kandila. And then nakakatawa din dito, madaming tao pero hindi siya siksikan katulad dun sa Dragon Treasure kanina. So magpapasundo na kami dun sa taxi
at pupunta na kami sa next destination namin. Ito nga pala yung isa sa bagong pwedeng gawin dito sa Stone Kingdom. Kaya lang hindi na kami nagpunta dito kasi sure kami nakakain talaga to ng malaking oras dahil ang haba ng pila dito. Gulot na Santa Claus. Ketawal niya. Ayun si Mr. Right mo, kasi. So ito na yung next destination namin guys, Strawberry Farm dito sa Baguio. Itong Strawberry Farm ay located dito sa La Trinidad, Benguet. At isa nga to sa one of the main attractions na pwede nyong puntahan. Palagi namang may strawberries dito pero sabi nila ang best time to visit daw is between November to May. Dahil fresh yung mga strawberries na mapipitas nyo. Sobrang lawak nitong strawberry farm at pwede ka na din bumili ng pampasalubong dito dahil sobrang daming tindahan dito sa paligid. So dumaan din kami sa Igorot Stone Kingdom kanina at saka sa Tamawan. Pero hindi na kami bumaba kasi sobrang daming tao. Kaya nagdiretso na lang kami dito sa Strawberry Farm. Pag ganito kaganda yung Strawberry Farm dito sa Baguio at talaga naman dinadayo siya ng sobrang daming tao. Punong-puno nga yung parking lot kanina nung nagpunta kami. So sobrang dami din bilihan dito ng mga pampasalubong. Tingnan natin kung magkano yung mga presyo. So I think mas okay bumili ng pampasalubong dito sa Strawberry Farm. Mas mura siya compare sa Baguio Market at sa Mines View. Ito na yung last destination namin guys. Dito sa Botanical Garden. At paubos na talaga yung boses ko. Wala na akong boses. Sobrang lamig kasi guys, kaya wala na siyang boses. So sobrang daming tao ulit dito sa Botanical Garden. At sobrang haba ng pila para lang makakuha ng ticket. Last na yata to, no? B. Alas 5 na eh. Or depende kung pagbigyan niya pa tayo ng isa pa. Kasi malapit na dito yung Mines View eh. Pero kasi madilim na din eh. Nandito na kami sa loob ng Botanical Garden at magkano yung entrance? 100 each for adult.
at ang lamig. Kung first time mo lang mag-Baguio, dapat isa to sa nangunguna sa listahan mo, ang Botanical Garden. 100 pesos nga yung entrance dito at kung mahilig ka sa halaman, sandamakmak na halaman, bulaklak ang makikita mo dito. Iba talaga yung peaceful or vibe ang binibigay nitong Botanical Garden. Pag naglalakad ka dito, mapipil mo na minsan nasa China ka, nasa Taiwan, nasa Japan o nasa Korea. So sobrang dami makikita dito sa Botanical Park. May mga tunnels, hindi lang mga halaman, may mga isda din katulad dito, hindi ko alam kung kita nyo, pero papakita ko sa inyo mamaya. At may mga bamboo katulad nito. Mas maganda sana to kung mas maliwanag tayo nakapunta, pero at least naipakita ko sa inyo na maganda pa din siya kahit medyo madilim-dilim na. Yan, may mga small bridges. Yan, may mga upuan katulad nito, para nasa Japanese place, ganun. So eto yung mini bridge, sana makita natin yung isda. Ayun yung isda. Ay, wala siya. Siguro papailawan to mamayang gabi. I think koi fish yung tawag sa isda. Ayun, kulay orange. Koi fish ba yan? Imposible naman yan sinimo. Tabi-tabi nuno. Kaya kung worth it ba yung 100 pesos dito, I think ganun talaga eh. I think worth it yung 100 pesos dito sa Botanical Garden sa Baguio. So eto na, may ilaw na guys. Yan, mas maganda na yung pag-video natin ngayon. So tingnan natin kung malilibot natin lahat. At kung hindi, wag papadagdag si kuya kasi 5:30 na, hanggang 5 lang kami. Well, na late naman siya kanina, so baka pagbigyan niya tayo. Katulad na nakikita nyo ay isang malaking garden, itong Botanical Garden. At hindi man ito yung una nyong maisip kapag pumunta kayo sa Baguio, pero wag na wag nyong kakalimutang ilagay ito sa listahan nyo. Dating Imelda Park ang tawag dito sa Botanical Garden. At alam nyo ba na dati din siyang naging zoo? Kaya noon pa man ay sikat na to. Kaya planuhin nyo maigi kung pupunta kayo dito dahil sobrang crowded nito, lalo na kung weekends. At sobrang kukuha nga to ng malaking oras kung nagtutour din kayo katulad namin. Madali nga lang magpunta dito kahit hindi ka na mag-taxi, may mga jeep dyan sa may Harrison at makakatipid ka pa. Hi guys! Welcome to the vlog! Inabot pa kami ng gabi dito sa Botanical Garden pero naging sulit naman kasi ganito yung nakita namin. Ang ganda pala dito tuwing gabi. Para siyang isang malaking Christmas village na imbis na snow yung makita mo, punong-puno ng mga bulaklak. At eto na nga yung last na attraction na napuntahan namin dito sa Baguio. So yun guys, nanood kami na sine at nasaraduhan na kami ng mall. 1 AM pa yung schedule ng bus namin, kaya naman nagpalipas oras na lang kami sa SM at nanood na lang kami ng sine. At eto nga, inabutan na kami ng closing time, as in eto na yung SM Baguio, walang katao-tao at kami na lang. 11 PM na at naglalakad na lang kami pupunta sa Victory Liner. At dito na nga natatapos yung unang vlog namin sa Baguio na kahit nakakapagod ay masasabi kong sulit naman. Hindi man namin napuntahan lahat ng destination, yun na lang yung mga bibisitahin namin sa susunod na travel vlog.